Alam ko, hindi ako flawless at hindi kasing kinis ng mga ibang beauty vloggers, but I can assure sa inyo na effective ang Kojisan Kojic Acid Soap with calamansi kapag i-combine nyo siya at gagamitin nyo siya as your regular na papaputi na soap sa inyong bahay, office o kaya kahit saan. And ito talaga ang effect after 2 weeks of using this product. Itong Kojisan na murang-murang soap with murang-murang calamansi. Ayan guys. And hindi po ako nagsisinungaling. So, ayan po yung testimony ko. Kung gusto nyong mas makita, hindi po yan edited. Hindi po ako naglagay ng foundation. So, may mga makikita pa rin kayo na pimple marks ko. Ayan guys, oh. Pero, as in, kumikinang talaga ang skin nyo kapag gagamit kayo in just 2 weeks. Ito ang magiging effect kapag gagamit ka ng Kojic Acid Soap with calamansi in just 2 weeks. So, hindi po siya edit. Hindi po ako nag-foundation. Ayan. Ito talaga ang full effect niya. Kaya, sa video na ito, we are going to demonstrate yung pag-mix ng Kojic Acid and calamansi para magkaroon kayo ng mas effective na pampaputi or pampaglow ng skin in just 2 weeks. Hi there everybody. Ibang version ng Kojic soap ang gagawin natin. It's because we are going to combine Kojic acid plus calamansi. So yes, ito ang isa sa mga mas effective. Bakit minimix ang vitamin C sa Kojic acid? Ang effect kasi ng vitamin C sa skin natin is moisturize niya, replenish niya yung ating connective tissues sa skin para mas maganda, mas kumikinang ang ating skin. And it helps to repair yung mga connective tissues natin, connective cell tissues sa ating skin cells para mas maganda ang kinang niya. So, nakakapagpag-glow talaga ang calamansi kapag ihalo mo siya sa Kojic acid soap. So, we are going to assemble ano nga ba ang equipments na pwede nating ipunin, or we are going to have at least yung mga equipments, parang experiment to, no? So, number 1 is Kojic acid soap. Ang pinakasikat is itong Kojisan. So, ayan, meron na tayong Kojisan and Kojic acid. So, that's the price. So, say 25 pesos. And, ayan, meron tayong calamansi. Tapos may kita kayo na lemon. So, if there's no calamansi, you can use lemon. And then, bottle container. Siyempre, ito ang pinakamura na container. So, this is where you are going to mix yung Kojic acid and calamansi. So, how are you going to combine yung Kojic acid and calamansi? By using grater. You can either slice this one or you can use itong grater para i-grate nyo siya, and then you're going to put yung grater dito para at least mas malinis na ilagay nyo dito sa bote. And yes, we are now about to mix na, i-combine na natin. And then after nito, we are going to take a shower para let's going to see, i-experience natin yung effect ng Kojic acid with calamansi. So, magdadamit na ako ngayon. It is now about time for us to ayan, maglagay na tayo ng calamansi. Yeah, okay lang ito, pero kung gusto niyo mas maliit, pwede rin. So, it is now about time for us to, ayan, infuse natin ito. Pero mas maganda rin na ito yung gamitin mo. So, this will be the container kasi masyadong malaki to. So, ito na lang, di ba? So, ito na lang gagamitin natin na container. So, I'm going to start with tip number 1, which is kumpletuhin mo ang mga needed na equipments or yung mga gagamitin mo. Such as Kojic acid soap, calamansi, then container. Or, ito yung pang-grate mo. So, ayan, grater. So, yan yung tip number 1. And tip number 2, mix it. So, we are now going to start mixing itong mga
calamansi, and etong Kojic soap. Ayan. So, let's start. Ito na ngayon yung finished product. So, hindi ko pa siya minix. So, ayan, imimix po natin yung kojic acid with with calamansi. So, since hindi naman natin siya iinumin, imimix na lang natin siya and hayaan na lang natin siya na ma-dissolve since acid to acid siya. And my tip number 2 is that you should have a companion para mag-grate or mag-chop ng kojic soap and then mag-slice ng calamansi. So, ayan, we're going to shake it until makita nyo na magmi-mix siya. Makita nyo medyo natutunaw na siya. It's because acid ang calamansi and acid ang kojic acid. Kaya dalawang acid siya. So, ayan, shake well until ma-dissolve siya. So, I only chose one bottle and siguro 1 kilo na calamansi. So, pwede naman mas maraming calamansi or pwedeng 2 bar. Depende na lang sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. And it is also your discretion if dagdagan nyo siya ng water. But for me, I want it pure. Para mas pure ang kanyang effect sa katawan. Another tip is to gumamit kayo ng shower gel na foam. Shower gel na ano. Alam niyo yun, yung pang himod sa katawan. So, kung wala namang shower gel na parang foam, eto na lang, pwede naman itong small towel. Gagawin nyo na lang is to wet the towel and alisin nyo to. So, para tayo umiinom, no? Pero this is purely na kojic acid with calamansi. So, ganyan lang siya. Lalagay ka lang ng, since this is a soap, so maglalagay ka lang ng, parang gel din pala siya, no? And lagay nyo hanggang bumula. So, ayun. Tapos hanggang bumula-bula yung parang kulang pa. Wait. Kulang pa para bumula siya. So, ayan. So, ganito yung gagawin nyo. And then, tip number 4 is, since acid to acid siya,
huwag nyo siyang patagalin masyado sa skin, like 30 to ano lang siya, 30 minutes, 30 seconds to 1 minute. Para hindi nyo maramdaman yung tawag dito, yung hapde. So, ayan. Parang maglalaba. So, ganyan yung gagawin nyo. And, ayun. Hindi siya masyadong bumubula. Pero, I can really feel yung effect ng kojic acid. Parang, ayan, nararamdaman ko na yung effect ng acid. So, that's why, bibilisan ko na muna mag-shower. Para hindi hahapdi yung katawan ko. Ayan. So, ganyan. And then, you can also apply it into your face. Ayun. Ayan. So, sandali lang yung kojic acid sa face kasi mararamdaman mo talaga yung acid. So, ayan. Pwede mo basahin yung katawan mo. Basta ang importante, na nasabon mo na yung katawan mo, nahimod mo na siya. And, make sure na, at least nasabon mo na yung buong katawan mo. And then, since this is an acid, you can also use other soap of your choice. Yan yung another tip ko. Use another soap of your choice. Kung hindi ka kontento sa sa kojic acid, you can use another soap, which is this one. So, ito naman is yung parang regular soap. And then, ayan. Pwede pangalawa, pwedeng yung kojic acid lang na shower, parang shower of kama. Tapos, after this one is, yung tip number 5 ko is, mag-apply kayo ng moisturizer right after mag-kojic acid and calamansi. It's because, syempre acid siya, so magiging mahapdi talaga yung katawan mo or face. So, for me, nararamdaman ko na talaga yung parang itchiness, parang tingling sensation sa face ko. So, after this one, maglo-lotion ako and mag-face cream. So, I'm going to see you in a bit. And maglalagay lang muna, magbabanlaw muna ako. Ito na nga, yung ating pang-fourth na tip. Ito yung gagamit ng cream. So, we're going to use a cream. Kasi nga, mahapde, lalo na sa mga sensitive skin, kapag gagamit ka ng kojic acid, tapos lalagyan mo pa ng calamansi, which is another acidic substance na medyo nakaka-irritate sa face. Yun lang ang downfall ng paggamit ng kojic acid plus calamansi. Kaya, kapag may sugat ka or kapag bagong tiris yung pimples mo or may mga sugat ka sa kamay or katawan, mararamdaman mo talaga yung hapdi sa paglagay ng calamansi with kojic acid. So, yan yung aking another tip na maglagay ng moisturizer. So, pwede kang gumamit ng kojic acid at least once a day. Kapag twice a day ka naliligo, yung first is yung usual soap mo, and then kapag sa second, bago ka matulog, doon ka gumamit ng kojic acid soap. Hindi yung after, before ka mag-work. Yung after ka mag-work, tsaka ka gagamit ng kojic acid. The best ang kojic acid kapag hindi ka lalabas ng bahay. So, maliligo ka, and then, hindi ka lalabas. Or after work, after ng exercise, or after ng outdoor activity mo, tsaka ka maligo, then gagamit ka ng kojic acid. So, that's it guys. My tip, how to use yung
kojic acid with calamansi, the most effective tip. Kaya yes, trust me guys, effective to. You can really see the difference as early as 2 weeks. Or kapag hindi pa kayo satisfied, ayun, pwedeng 1 month or forever na maintenance nyo. Basta maglagay lang kayo ng moisturizer and wag kayong magbabad sa araw. Tapos, uminom kayo ng tubig. Isang tip na naman to. Drink at least 10 to 12 glasses of water a day para hindi mag-dry yung skin nyo. So, mas maganda kapag, alam mo yon, yung skin nyo is namumula-mula and then hindi siya dry para hindi madaling ma-irritate sa kojic acid soap. So, that is another secret tip na, diba? Sikreto lang natin. Ayan. Kaya, take it from me, hindi po ako nagsisinungaling. This is really the effect of using kojic acid soap with calamansi in just 2 weeks. If you are not yet satisfied, edi pwede nyo gawing 1 month. So, 1 month and then you can use it at least as a regular na basis para mas ma-appreciate nyo yung effect niya. So, yun lang. Dapat don't ever overexpose yourself directly from the sun kasi you're going to use kojic acid. Yung acid kasi is nakakapag-thin ng layer. So, habang nire-remove niya yung dead skins, so allow muna na mag-heal yung skin layer nyo or mag-regenerate para at least magkaroon siya ng additional na protection against UVA or UVB rays from the suns. Pero, wag pa rin kayong mag-overbabad, especially between 10 a.m. to 3 p.m. because yun yung pinaka-time na very, as in very direct yung sikat ng araw. So, yes, this is my testimony. And if you love how I presented, how I share with you kung gaano ka-effective ang kojic acid with calamansi, mag-subscribe lang kayo sa channel ko, The Story of Anthony. Yan, mag-subscribe lang kayo, ladies and gentlemen. And if you have any comment, suggestion, basta mag-comment lang kayo and I'm going to reply as soon as I can. And you can also reach me at my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So hanggang dito na lamang po guys. Thank you so much and have a wonderful day and keep safe.